Good day everyone. My name is CJ. So some of you nakikita ako sa TikTok and sa Facebook. And right now, this is my first content na ipopost sa YouTube. Not first because eventually previous years may mga content na rin akong pinopost doon. And the problem is hindi lang ako consistent. But right now, I will try to be no, not try, but I will be committed to be consistent again. This YouTube channel, gagawin ko siyang parang journey ko. I will gonna share all my journey, yung mga wins, yung mga failure, yung mga lessons na natutunan natin. And wala itong edit, hindi ko siya i-edit. This is very raw. So, kung nakikita mo to ngayon, sorry. Gusto ko lang talaga magsimula, mag-post ng content dito sa YouTube kasi this past few months, matagal ko nang gustong mag-post ulit. Gusto kong gumawa ng content. But, lagi akong napangungunahan ng procrastination. I'm just thinking a lot of idea pero hindi ko na i-execute. So, para matigil na yung ganong klaseng setup, kailangan ko lang talaga simulan. And this is the first video na gagawin ko para masimulan ko ng tong momentum. And I just also want to share this story of mine. And sana somehow meron din kayong matutunan. I just want to be vulnerable ng konti. Okay? Last month, to be honest, nawalan ako ng trabaho. And that job is the only job na kumbaga pa nagbibigay sa akin ng lahat, needs, wants. Yun lang yung talagang meron ako nun. Well, I have small business pero hindi siya ganun kalaki pa. Alam mo yun, like, may mga araw na wala kaming benta, may mga araw na meron naman. And that moment nung natanggal na ako sa trabaho is, hindi siya nagpa-process pa sa akin. Alam mo, nagulat na lang ako nung dumating ako sa bahay. I mean, what I'm trying to say is, nagulat na lang ako na nakarating na pala ako sa bahay. Nagmomotor ako sa daan na lutang yung isip ko. And sobrang down ko noon. Hopeless ako. Well, expected ko na rin kasi rin talaga na umalis or mag-resign sa company. But what happened is, napaaga. Alam mo yun, na-surprise ako. And to be honest, na-terminate ako sa trabaho ko. And alam mo ba, na pride ko yun eh. Pag, ako personally, parang hindi ko siya kayang i-open up right now or sa mga tao na kung natanggal ka sa trabaho or umalis ka, okay lang. Pero pag sinabi mong na-terminate ka, parang nakakahiya. Ba't ka na-terminate? You did something wrong. Ganun. So, hindi naman ako magmamalinis. May ginawa akong something sa company na na yun yung ngayon dahilan kung ba't ako na-terminate. But, I acknowledge it and naging accountable ako noon. And I did not hindi ako nag-blame na kung sino. Lahat ng yun nangyari dahil lang din naman sa akin. Well, but I know for sure, somehow meron akong malinis na what I'm trying to say is kung palagay ko na may nangyari, ito yung hirap mag-build ng conversation. Mag-build ng topic nang wala kang script, just raw lang talaga to. So sige, balikan natin. Pagsisikapan ko tong maitawid until mag 10 minutes.
So yun nga, to makes the story short is natanggal ako sa trabaho, na-terminate ako, and sobrang hopeless ko that time. Kasi that's the only job that I have. No, source of income, needs and wants. And biglang nawala. And what happened that day is 2 weeks ako nag-isolate. Na-stop na yung pagpupunta ako sa gym, huminto na rin ako mag-jogging, huminto ako gumawa ng content, huminto ako makipag-usap sa mga kaibigan ko. Literally na nag-isolate lang ako dito sa kwarto. Wala akong lakas lumabas, wala akong energy usap kung kani-kanino. Even though yung mga taong malapit sa akin, parang pag nakipag-usap ako, ramdam ko ang baba ng energy ko. And the only person na sinabihan ko dito is yung talagang kaibigan ko lang. Yung pinagkakatiwalaan ko. Kasi somehow pride ko yun eh. Parang nakakahiya na malaman nila na terminate ka sa trabaho mo. So that time, hindi ko pa talaga siya tanggap. Hindi pa siya nagpa-process sa akin. And dumaan yung mga araw, mas lalo kong mas lalo ko nang naiintindihan na totoo na pala to, wala talaga akong trabaho na. So what's step, CJ? Noong mga araw na yun, kumakain ako 2 beses sa isang araw lang kasi kailangan kong tipirin yung natirang sahod ko na. Naalala ko nga, yung meron akong biniling isang tray ng itlog. Nung dati nagtatrabaho pa ako, yung isang tray, 1 week ko lang yun, for source of protein. But that week, bumili ako ng itlog. Kinasya ko siya for 2 weeks ba or 1 month. And ito pa yung nakakatawa. Hindi ko makalimutan yung moment na to. Is meron na lang isang itlog na natira, and that's the only ulam na pwede kong makain that day. And wala na rin akong pera. Totally zero ako, bro. Nung biniya ko na yung itlog, medyo mabahaw na siya, bro. Alam mo yung sira na itlog? Oh, yun yung nangyari. So, nilagyan ko na lang siya ng asin. And sabi ko, kung itatapon ko to, paano ko itatawid tong araw na to? So, what I did is, since marami akong bawang nun, niramihan ko na lang yung bawang. Niluto ko na lang siya para matanggal yung langsa niya. Nakakatawa siya, but somehow, that is the best memory experience na, kasi nung moment na yun, it make me very humble eh. Na hindi na, parang binaba talaga ako sa pinakababa para ma-experience yung ganung bagay. Kasi to be honest, sa nung previous months or previous years, hindi ako magmamalinis dito. Parang nabubuhay rin ako everyday for validation. For likes, for approval ng ibang tao. Nagpo-post ako, nagpe-flex ako. And then, that happened. Wala na akong trabaho. Wala akong emergency fund. Wala akong savings. And meron pa talaga akong pride nun na ayaw kong humingi ng tulong financially. Kasi gusto kong somehow, sa palagay ko, yung kaya ko to, gagawa ko na way. So yun, parang isang gabi, nanonood ako ng TikTok, nakita ko na, sabi doon, every great man, yung mga successful na men, is dumadaan talaga sila sa pinaka-rock bottom ng buhay, at yun yung magiging turning point nila. So I can say that is, kung hindi man yun nung rock bottom ko sa buhay, but first time to nangyari sa akin, na nandito ako sa malayong lugar, malayo sa family ko. I'm living alone, walang pera, walang makain. So what happened is, may naging kaibigan ako dito sa tabi ng apartment ko,
humiram ako ng 100 sa kanya. And that 100, pinalaki ko siya. Wait lang, palabat na yata ako. Not pinalaki, but so, ginawa ko siyang 500 yata in just 3 hours, 2 hours. So, meron kasi akong kilala na supplier na nagbebenta ng mga wholesale na charger. So, bumili ako nun, isa. So, 80 pesos nun. iPhone charger binili ako. Tapos, binenta ko ng 200. So, nung nabenta, bumili na naman ako. So, meron na akong 200. Bumili ako ng 3 charger ulit. So, ginawa ko siya every time, every day. Nagkapera na ako. But the problem is, wala pa rin akong trabaho. Paano ko babayaran yung bills? Yung apartment ko, paano ko babayaran? So, nag-apply ako sa mga company and mas lalo pa ako na-depress kasi ang daming company na nag-reject sa akin. Every interview, bagsak ako. Siguro dahil na rin sa energy ko na, alam mo yun, parang I'm very transactional that day kasi yun nga, parang somehow depressed ako. Parang hindi yung pinipresent ko na sarili is hindi pa nasa best version. Parang ganun kasi nasa lowest part ako nun eh. Every time lagi ko na lang inisip paano ko babayaran yung bills ko. Paano ako makakain next day. So it's 11 minutes. Papatuloy natin tong content na to sa day 2. And I'm gonna make sure for day 2 somehow meron namang konting edits, no, para maging presentable naman yung content natin. Yun, at least I'm so proud to myself right now kasi natawid ko siya kahit walang script. And yun, kahit nga hindi maganda yung flow ng story natin, but sana somehow may natutunan kayo, or kung wala, thank you pa rin if you're watching this. Yun, ang mga dapat nyong i-expect pala is so gagawa ako ng daily content sa YouTube. Share ko yung mga journey ko sa fitness, sa hustle, sa real estate, yung mga behind the scene, kung paano makipag-negotiate, kung paano i-handle yung mga rejection, somehow ganun lang. So again, this is CJ. See you sa day. No, not day 2. See you sa next one. Bye-bye.